Magandang umaga po mga kapatid. So tayo po ay magsimula na sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. Ang ating pinag-aaralan ay aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ano po? Dito tayo magsisimula po sa umaga po ito. Sa mga doon sa nakaraan nating pinag-aaralan, ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, ito ay stumbling block. Sabihin, inaasahan nila ang Panginoon, ang Mesiya, isang makapangyarihang hari katulad ni David at Solomon, at ang kaharian ay isang physical na makapangyarihang kaharian. Pero ang Panginoon, ang dumating, ay hindi gano'n. So, kinahiya ng mga Hudyo ang ating Panginoon. Sa mga Grego naman, ito ay kamangmangan. Hindi nila maunawaan bakit ano ang kahulugan ng isang tao ay mamamatay para lang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, hindi na matanggap yun. Pero sa atin, na tinawag kanya. Ito'y katotohanan. Ano ba talaga ang Ebanghelyo? Dito sa verse 24, but to those who are called, pag tinitignan po na sa salitang called, yung tinawag, yung mga Kristiyano, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. So sinasabi rito, tayo po'y tinawag. Ang tanong po dyan, paano tayo tinawag? Sa panahon natin ngayon, may cellphone, meron computer, internet. So, paano tayo tinawag para maging Kristiyano? Doon po sa mga ibang relihiyon, yung mga Calvinist, naniniwala sila na yung mga taong naligtas, ito po itinakdaran ng Diyos na yung maliligtas. Wala silang kaugnayan sa kailang kaligtasan. Ito po sinasabi rito, you're predestined by God before the world was. Ito yung Calvinism. May mga tao ang Diyos. Itinakda niyang ang mga tao, grupo ng mga tayo maliligtas, at itinakda rin niya na may mga grupo ng tao na mapaparusahan. Wala silang ginawa. Pero kung yun ay totoo na itinakda ng Diyos ang mga maliligtas, kaya niya tinawag kanya, maraming talata ang lalabagin ng ganong klaseng paniniwala. Tingnan po natin yung mga talata. Doon po sa unang Timoteo, chapter 2, 3-6, basahin po natin. Paano tayo maliligtas? Yung ba'y tayo tinakda tayo maliligtas ng Diyos? O mayroong kaparaanan ng kaligtasan na kung paano tayo maliligtas? Basahin natin. Sa 1 Timothy, at chapter 2, 3-6. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So, ang gusto ng Diyos, o pagnanasa ng Diyos lahat ay maliligtas, wala siyang tinakdang maliligtas at wala rin siyang tinakdang mapaparusahan kasi ang kalooban niya ay lahat ay maliligtas. Kanya. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Ito pa yung ginagamit ng mga INC para sabihin si Kristo ay tao lang. Pero para maging tagapamagitan ng ating Panginoon sa pagitan ng tao at ng Diyos, kailangan pareho siya. Kaya pareho Diyos siya, at the same time siya tao. Para siya maging tagapamagitan. So, ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao, kinakailangan niya magkatawang tao para mamatay sa krus kanya. Hindi yung Kristong Diyos ang namatay, kundi yung Kristong Diyos na nagkatawang tao kanya. Kaya sabi rito, ang tao si Kristo Jesus, na ibinigay kanyang sarili na pagtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. So, siya po yung nagsakripisyo para sa lahat, hindi para sa ila. Katulad lang sinasabi ng mga Calvinists. Dito rin po sa Acts chapter 10. Pagka may tinakda ang Diyos na maliligtas at di maliligtas, meron siya kinikilingan. Paborito niya yung maliligtas at siguro kinapopuotan niya yung mga tinakda niya mapaparusahan. Pero sabi ni Apostle Peter, sa mga talatang nakalagay dyan, sabi rito, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalasas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is no respecter of person. So, sino yung maliligtas? Sa verse 35,
kundi sa bawat bansa. So, kahit anong bansa, kahit sinong tao. Ngunit sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. So, makikita natin walang kinikilingan ng Diyos. Sa 1 Corinto, chapter 5, verse 1 and 2, isa lang ang paraan ng kaligtasan Kanya. Ito sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Basahin po natin sa 1 Corinthians 15, 1 and 2. Kaya pinatatalasas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan, yun po yung present progressive, sa pamagitan naman ito iligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So, hindi totoo na may tinagdang Diyos na maliligtas, at may tinagdang Diyos na mapaparusahan kasi lalabakin yung mga talatang binasa natin. So, tayo po'y tinatawag ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kapag sa ating sariling kalooban, tayo sumasampalataya at sumusunod, walang pumupwersa sa atin. Kaya nga po, kakaunti lang ang maliligtas dahil ito'y voluntary. Kung gusto mong maligtas, hindi ka pinipilit ng Diyos. Binasa na po natin yung 1 Corinthians 15:1 sa Mark 16, sabi niya, umaya kayo sa buong sanglibutan at nang ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So lahat ng kinapal, available ang Ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismo na yung maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya. Pero saan? So nasa sayo. So nandito yung kaligtasan, nasa sayo kanya. Walang itinagtaang Diyos. Yun sa pangalawang Thessalonica. Chapter 2, verse 14. Ito siya pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Basahin natin. Sa kalagayan ito, yung kalagayan ng kaligtas, tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalalatihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang po sinabi ni Pablo ang aming Ebanghelyo dahil sila'y nangaral. Hindi sa katotohanan, ito'y sarili nilang magandang balita. Yun ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, yun ang paraan na tayo tinatawag. So, yung sinasabing who are called, yun po yung mga Kristiyano, yung mga sumunod at sumampalataya sa Ebanghelyo. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Hindi naman siya kapangyarihan in the sense na siya dinamita o nuclear bomb, hindi gano'n. Siya pamagitan niya kanya ng ating Panginoon, tayo po ay maliligtas na doon ng kapangyarihan ng Diyos, ang Ebanghelyo ngayon. Kung hindi naman tayo, ang Panginoon, sa nabuhay na maguli, walang Ebanghelyo at walang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon. So Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahiyang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Binanggit ang ating Panginoon, pero tinutukoy ni Pablo, yung Ebanghelyo na itinuturo ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, para tayo maligtas. In other words, kung naniniwala ka sa Panginoon, pero hindi ka naman naniniwala sa Ebanghelyo, hindi ka maliligtas. Pag naniwala tayo sa Panginoon, kasama ng paniniwala natin sa Ebanghelyo, yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. So ito ay kapangyarihan ng Diyos para tayo po'y malinis sa ating mga kasalanan at makalakad tayo sa panibagong buhay. Ito sa pamagitan ng ating Panginoon. So, diretso tayo sa Ama para tayo maligtas. Ibabalik kayo sa ating Panginoon. At ang Panginoon, ituturo kanya sa kanyang Ebanghelyo para tayo maligtas. Sa Romans chapter 6, verse 4, kaya tayo nilibig na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalahatian ng Ama, gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay. Bakit panibagong buhay? Dahil pinatawag tayo sa ating mga magkakasala. So, yun ang pag-Kristo na kapangyarihan ng Diyos. Yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang tutusin, yung salita ng Kristo nito ay isang metonymy. Binabagit ang Panginoon, pero tinutukoy niya isang bagay na may kaugnayan sa ating Panginoon. Yung kanyang Ebanghelyo na magliligtas sa atin. Sinasabi rin siya ang karunungan ng Diyos. Ito pong
karunungan ang sinasabi. Bakit siya naging karunungan ng Diyos? Ang ibig sabihin, yung plano po ng Diyos na iligtas tayo mula sa walang hanggan, paligtas ang tao, na ang karunungan ng tao ay ginagawa kanya. Itong karunungan na hindi higit sa karunungan ng tao. At ang Ebanghelyo ay tinuturo niya ang kanyang karunungan, ang kanyang katwiran kanya. So hindi sa pamagitan rin ng ating Panginoon. Kung hindi namatay ang Panginoon, hindi natin makikita yung karunungan ng Diyos kung paano tayo maliligtas. Yung kanyang katwiran kanya. Kaya nga po yung mga tao, hindi nila nirespeto yung Ebanghelyo ng ating Panginoon na nagpapakita ng karunungan ng Diyos. Itong dalawang ito, magkaugnay. Ang Ebanghelyo na siya nagliligtas ay nagpapakilala ng karunungan ng Diyos. Kanya. Yun ang karunungan niya para tayo maligtas ay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Dito po sa Isaiah chapter 55, verses 8 and 9, ang Diyos iba sa atin. Halimbawa, sa simpleng paraan, pag nakita natin ang sanggol ay namatay, ang tao, naawa siya. Naawa siya, at kawawa naman yung sanggol. Pag namatay yung sanggol, hindi naawa ang Diyos. Kasi wala siyang problema. Wala naman siyang kasalanan. So pag namatay isang bata, nagagalang ang Diyos. Dahil hindi naman siya mapaparusahan. Sa punto de vista ng tao, kawawa naman siya, bata pa lang, hindi niya naranasan kung paano mabuhay sa mundo. Yung mga question na katulad ng mga Amalekites o mga Amelisita na inutusan ng Diyos si Samuel, na utusan si Saul na patayin niya lahat ng mga taga-Amelisita, pati yung mga babae, pati yung mga sagulang sumususo, lahat kanya. Sasabihin natin, bakit naman gano'n ang Diyos? Pati mga bata, sinasama niya. Ang hindi natin nalalaman, yun ay para sa kanila. Pag namatay yung mga batang yun sa kanilang kabataan, hindi sila mahahawa doon sa maling paniniwala kay ng mga magulang. So sila yung maliligtas. Pero sa punto de vista ng tao, sabihin mo, unfair ka mo. Hindi pareha yan. Dahil bakit sinama yung mga bata na walang kasalanan? Precisely, wala silang kasalanan. Pag namatay sila yung walang problema. Dahil sabi sa Isaiah 55, 8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways are my ways, says the Lord. Hindi nyo naintindihan ang aking mga kaisipan, hindi nyo naintindihan ang aking mga lakad, sapagkat hindi nyo sila kaisipan. At ang aking mga lakad, hindi ninyo mga lakad kanya. At kino-compare niya ang kanyang kaisipan sa ating kaisipan. Sabi nito, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya hindi natin pwedeng palitan ang salita ng Diyos. Kasi yan ang karunungan niya. Pag pinalitan mo, hindi mo bahagi ng kalooban ng Diyos, para mo sinasay, mas marunong ka sa Diyos. Kaya nga, halimbawa, sa practical na kaisipan, yung mga denomination, centralized yan. Sabi niya, dahil very efficient, mas mabilis yung lumago kanila, oo, sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, pinabuting niya na congregational ang kanyang iglesia. Merong karunungan doon. Pagka centralized ang isang organisasyon, ang dapat walang sirain yung pinakapinuno. Masisira na yung buong organisasyon. Kaya sa congregational ng paraan, hindi mo sila mapapatay. Kaya kailangan patayin yung bawat isa. Di ba? Dahil hindi sila centralized. So yun ang karunungan ng Diyos laban sa karunungan ng tao. So ibig sabihin, ipinakikita ng Panginoon ang karunungan ng Diyos. At yung makikita natin precisely sa kanyang Ebanghelyo. Tingnan ninyo ang comparison sa tao at ang Diyos. Because the foolishness of God, yun ang Ebanghelyo, is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Yan. Para bagang yung pinakakamangmangan ng Diyos, kung meron man, mas marunong yun sa pinakamarunong na tao kanya. Kasi makikita ninyo, yung pinakamarunong na scientist na umiiral ngayon, marami pa rin siyang hindi may paliwanag sa mga bagay-bagay
sa kanyang kapaligiran. Kahit gaano siya karunong. Ito po isang kabalintunaan. Ito po ay nagsasalita si Pablo para ma-accommodate lang niya yung mga tao. Dahil wala namang kamangamangan at kahinaan ng Diyos. Pero yung kamangamangan ng Diyos, kung meron ganon, ay mas marunong pa rin sa tao na yan. Kahit ang pinakamarunong sa karunungan ng tao, hindi pa rin siya higit sa karunungan ng Diyos. Tingnan niyo ang Ebanghelyo, pinagtatawanan tayo ng mga tao. Pagka nangangaral tayo, sasabihin nila, yung iglesyang kakaunti lang sila. Tapos, makikipag-usap tayo sa amin, milyon-milyon kami, nila. Pero yung nakikita ng kahinaan ng mga tao, ay mas makapangyarihan pa sa anumang kapangyarihan ng tao. Pag nakikita nila isang hari na namamatay sa krus, dahil nakalagay sa krus ng ating Panginoon, sa Kristo, hari na Mahudyo, kanya nakalagay ito. Yung po siya salitang Inri, parang Latin yun. Parang yung initial ng mga salita. Yun yung kahinaan sa tao. Paano ka magtatagumpay kung mamamatay ka? Kung di ba, sa tao, namatay ka, talo ka eh. Pero sa Panginoon, yung namatay, nagtagumpay siya. Dahil hindi na maintindihan yung karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos nagsasabi sa atin na ang dugo ang naglilinis ng kasalanan. Yun ang karunungan ng Diyos. Sa karunungan ng tao, nililinisin ng dugo kanila? Ang dugo ay naglilis ng kasalanan. Yun ang karunungan ng Diyos. Pero sa pagtingin ng tao, yun ay kahinaan. Kaya yung mga Grego, sabi nila, yun ay kamangmangan. So, kung ang kahinaan po ng Diyos ay higit sa pinakamarunong ng tao kanya, kahit ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa sa pinakamarunong ng tao kanya. So, kaya ang Ebanghelyo ay dapat nating paniwalaan. So, ang point ni Pablo, kung ang itong kamangmangan na sinasabi ninyo, ang Ebanghelyo kanya, ay higit na marunong kaysa sa pinakamarunong na tao. At higit na makapangyarihan sa pinakapangyarihan ng tao kanya, dapat mo siyang paniwalaan kanya. Yun ang sinasabi ni Pablo. Yung itinuturo niyong kahinaan, ay hindi totoo kanya. Dahil itong sinasabi niyong kahinaan, ay nagliligtas sa mga tao kanya. So, ginawa po ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon ng isang bagay na hindi kayang gawin ng tao sa kanyang sariling karunungan at kapangyarihan. Tayo po, wala tayong paraan para alisin natin ang ating kasalanan. Pag nagkasala ka. Kala ka magkarunong, wala kang magagawa doon. Pero yung sinasabi ng kamangmangan ay siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan. So anumang pinakamarunong na filosofiya na ginawa ng tao, hindi niya maliligtas ang tao sa kasalanan niya. Ang Ebanghelyo lang. So ang Ebanghelyo, hindi siya isang filosofiya na Grego. Hindi. Ito kapangyarihan ng Diyos upang tayo maligtas. So yun ang sinasabi ni Pablo. Kung sinasabi ninyo, sabi sa mga Grego, na ito'y kamangmangan, yung karunungan nyo, hindi masasagot ang sinasagot ng kamangmangan. Ganyan. Itong kamangmangan na ito ay nagliligtas ng kasalanan. Nasaan ang karunungan nyo kanya? Yan ba'y nagliligtas ng kasalanan? So, ang sagot yun, hindi. So, iniisip nilang kahinaan o kamangmangan ay di actually kahinaan at kamangmangan. Ito yung kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos para tayo ay maliligtas. Ngayon, pagdating dito, ito yung mga tao marunong, mga pangyarihan, mayaman, itong mga litrato na yan. Iba yan ay mga dakilang philosopher, ito, mayaman na tao, mga pangyarihan na tao. Yun yung mga tao yan. Alin ba sa mga tao yan, di naging Kristiyano? Pagka inaralan po natin ng isang atheist, hindi siya maniniwala sa Diyos. Sasabihin niya, gusto ko makita ang Diyos para maniwala ko kanya. Pagka scientist, ganun din. Hindi sila mali. Karamihan po sa mga tinatawag lang scientist ay atheist. Karamihan. Meron lamang ilan na hindi. Katulad ni Brother Jasper Cabalo. Yun po ay scientist eh. Pero hindi siya atheist. Kakaunti lang sila. Majority ay mga atheist. Pinapaliwanag nila ang mga isang bagay na kaya lang ipaliwanag. Kaya di sila naniniwala sa Diyos dahil nila may paliwanag ang Diyos. So,
pinakamadaling, hindi kami naniniwala sa Diyos kaya kita. Ang mga Kristiyano, sabi ni Pablo, for you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, walang marunong na philosopher, kanya. Not many mighty, walang galong makapangyarihan, not many noble, walang galong mga mayayaman, kanya arko, kanya. So yung mga tao sa Corinto, tandaan po natin, ang kinakausap ni Pablo ay yung iglesia sa Corinto. Relatively speaking, ito ay isang mas mayamang kongregasyon. Dahil nandun sila sa isang lugar na sentro ng komersyo o commerce. Katulad ng lugar natin, Manila, gano'n. Pero hindi pa rin karamihan sa kanila, hindi pa rin sila makapangyarihan, hindi rin sila mayayaman. Ano ang nandoon sa mga taong mapagkumbaba? Bakit sila ay sumasampalataya? Pag ikaw'y makapangyarihan, meron kang hinahawakan ng kapangyarihan mo. Pag ikaw'y mayaman, kayamanan mo. Pag ikaw'y marunong, karunungan mo. Nasaan yung mga wala? Wala silang hinahawakan. Kaya sila yung mas bukas sa Ebanghelyo. Kapag ka pumunta ka sa isang taong mahirap, more probably, siya ay maniniwala. Kaysa pupunta kakatok ka sa isang taong mayaman, hindi ka man niya pagbubuksan at makinig sa Ebanghelyo. So yun po mga mapagkumaba at mababa sa buhay, you're more open to the gospel of Christ. Totoo yun. Yung mga mayayaman, karamihan dyan, hindi sila kasampalataya. In the first place, nakita natin kasaysayan ng average ruler, kanya. Sabi ng Panginoon, tinutod mo na ba yung kautusan, o buot mo ng pagkabata, kanya. Pero kapag kanya kulang, pagbili mo kayamanan mo, at sumama ka sa akin, hindi yung pinagbili. Ayaw niyang hindi niya maiwanan yung inahawakan niya. Ganon din yung mga marunong sa karunungan ng sanglibutan, worldly wisdom. Pag sinabi natin worldly, hindi naman yung mga makasalanan karunungan. Kundi karunungan ng sanglibutan na pinag-aaral ng tao. Magkikita rin nila, katulad ng Grego, na ang Ebanghelyo ay kamangamangan o basura. Na hindi karapat-dapat tignan, pag-aralan. Kasi marunong sila. Tapos ituturo ang isang karunungan na ganito, namatay ang ating kaligtasan. Kung ikaw naman ay makapangyarihan, hindi mo rin kailangan ng Ebanghelyo. Dahil meron kang kapangyarihan, kayamanan, ganyan. So yun ang dahilan bakit yung mga taong yun, mahirapan silang sumunod sa Ebanghelyo. Kung gusto niyo subukan niyo puntahan si President Marcos at aralan mo na yung Ebanghelyo. Nasasabihin siya, marami pa akong gagawin, kanya para pakinggan kita. Hindi nila tinitignan yung mahalagang bagay na dapat nilang tignan. Ang kasi nakikita ng tao, yung nakikita niya. Sabihin, kung meron siya nakikita, maniniwala siya doon dahil nakikita niya eh. Pero yung Ebanghelyo, hindi mo nakikita eh. Yung sinasabi niya kaligtasan ng yung kasalanan at yung buhay na walang kasalanan, hindi nila nakikita yun. So, mas mahirap silang maniwala sa ganung klaseng tinuturo ng Diyos. Kaysa ang kapangyarihan, nakikita yun. Yung kayamanan, nakikita yun. Iyo ba? Pero yung Ebanghelyo, hindi nakikita yun. Kaya yung nanay namin ay nagtitinda ng insurance, napakahirap yung tanong. Dahil hindi mo na siya nakikita. Yun lang magpapatunay yung bumili ng insurance, tapos totoo nga naman kanya. Yun na, katulong doon. Pero doon sa face value, mahirap ibenta yan. Ganun din ang ating Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya kaunti lamang maligtas. Not many kanya. Isa may kakaunti na marunong pag-aral siya, Apostle Paul, sa halimbawa, makapangyarihan na noble na sumunod sa Ebanghelyo. Isa sa 18 verse 8. Then Crispus, the ruler of the synagogue, so mighty and noble, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians, hearing, believed, and were baptized. Ano yung consequence ni Crispus? Nung siya naging Kristiyano, nawala sa sinagoga. Kaya nga napakahirap pag mayaman ka, na ikay mag-Kristiyano dahil meron kang alisin.
Kung ikay politiko na nagnanakaw sa pamahalaan, at ikay naging Kristiyano, ito ka na maging politiko. Ang iwanan mo yun dahil yun ay taliwa sa kalooban ng Diyos. Yan ang dahilan bakit ayaw nilang sumampalataya dahil may drastic na pagbabago. Yan. Pero may kakaunti, tingnan si Cristo. No? The ruler of the synagogue, mayaman yun. Yun ay Pariseo. Dahil ang mga namumuno sa mga Pariseo, sa mga synagoga, ay mga Pariseo, katulad ng Apostle Paul. So may kakaunti, hindi marami. Meron pa rin kakaunti na naniwala. So, ang Diyos po, meron siyang sariling paraan. Dito po sa verse 27, but God has chosen the foolish things of the world. Hindi sila actually magba. Yung pagtigil lang ng tao sa kanila. To put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world. Yung pagtingin lang ng sanglibutan, hindi yung katotohanan na sinasabi. To put to shame the things which are mighty, and the base things of the world, and the things which are despised, God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are. So, meron contrast. Ang pinili ng Diyos, kahit doon sa kanyang mga pastor, kahit sa mga taong ginamit niya, ay mga ordinaryong tao. O mga ordinaryong tao lang. Ito ay grupo ng mga ordinaryong tao. Dito po sa lipunan natin, pag ikay ordinaryong tao lang, wala ka sinabi. Hindi kaya pakikinggan. Pero nagsalita yung mayor ng Angeles, pakikinig sila. Dahil siyempre, mga pangyarihan nyo. Pag nagsalita isang mayaman, makikinig sila dahil mayaman nyo. Pag nagsalita isang marunong na tao, makikinig sila dahil marunong yun. Pero tayong ordinaryong tao, hindi tayo tinitignan ng gano'n. So, yung mga bagay na tinitignan lang siyang libutan na mangmang at pangkaraniwan, yun ang mga tao at mga bagay na pinili ng Diyos para magawa niya ang kanyang layunin. Kung titingnan natin ang mga naging propeta, etc., etc., karamihan doon, tao lang. Yung mga apostol niya, mga pastor, sila ilabing isang mangingisda, at isang tax collector, maliban kay Pablo, na siya isang Pariseo. So, mayaman yun, marunong. Pero majority nila ay mga ordinaryong tao kanya. Question, tanong, nagawa ba nila yung layunin ng Diyos? Nagawa nila yung layunin ng Diyos. Kahit hindi sila nirespeto ng lipunan ng mga Hudyo. Kahit mismo ng ating Panginoon, dahil dumating siya bilang mahirap na anak ng karpintero, hindi siya nirespeto ng mga Hudyo. Dahil ganun talaga sa kalimutan. Gusto mong respetuhin ka ng lipunan, kailangan nandun ka sa mataas na ang taas ng lipunan. Kung hinati nasa baba, hindi ka nirespetuhin. Although bilang tao sa tao siguro, pero generally, hindi ka nila pakikinggan. O hindi ka gano'n. Gano'n din po ang makikita natin doon sa sinasabi ng Diyos. The weak things of the world. Ang ating Panginoon, nung siya pumunta sa sanglibutan, hindi siya makapangarihan. Siya ay naklaman ng karpintero. So, itong mga tinasabi nilang mahina, mga bagay, hindi man matalo na sinasabi marunong at malalakas. Ang Diyos pa rin ang magwawaging ganyan. Hindi sila. Ang Diyos pa rin. Kahit ito natin makikita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Kahit pagtawanan mo pa ang paraan ng Diyos, kahit despise mo yung paraan ng Diyos, wala ka pa rin magagawa. Sa bandang huli, ang Diyos pa rin na magtatagumpay. Hindi tayo pwedeng lumaban. Si Pablo po ay papunta sa Damascus. Nasabi ng Diyos, hindi ka pwedeng lumaban sa matulis kanya. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng labanan. Pablo, sabi ng Diyos. Hindi kayo matatalo kanya. So kahit yung pinakamarunong ng mga tao, matatalo sila sa Diyos. Eh, Diyos yan eh. Tayo lang. Nilalang lang tayo ng Diyos para tayo magwawagi laban sa Diyos. So yung mga kinamumuhihan, yung mga direct ng sanglibutan, yan ang pinili ng Diyos. Ito po isang perfectong
Halimbawa, prinsipyo. Ito po mga despise na ito, hanggang panahon, despise pa rin yan. Ibig sabihin yung mga apostol na mga mangingisda lamang at isang tax collector, despise pa rin yun ng mga tao. Bababa pa rin ang tingin nila sa mga tao yun. Yung mga bagay na tinutuloy hindi mahalaga. Kaya nga, parang hindi umiiral sa punto de vista ng sanglibutan. Parang tayo. Meron Church of Christ sa Angeles. Pero sa punto de vista ng Roman Catholic Church, parang hindi tayo umiiral, di ba? Ano yun, kanina? Ano yung Church of Christ na yan? Hindi nila alam. We are virtually non-existent sa kanilang paningin. Pero itong binababa nilang yan, ganyan. Magsisisi siya pagdating ng araw. Dahil makikita nila itong mga binababa nila, o dinidespise nila, o hindi man umiiral yan. Ang klaseng reliyon kanila. Yun ang maliligtas, sila hindi. So, hinintindihan po natin ang mga bagay sa isang libutan na tinuturo na nagtatagumpay at nagwamagi, temporary lang yan. In the end, pagdating ng Judgment Day, makikita nila kung ano yung totoo. Kaya, meron pa tayong panahon na ayusin natin ang ating mga sarili, ang ating mga kaisipan, kung di tayo Kristiyano, meron pa tayong panahon. Dahil pagdating ng araw, susulitin natin sa Diyos. Wala tayong pag-asa lang. Kaya yung mga binababa nila kanya, ay yun ang makikitang papahiya sa kanila. Dito sa 1 Corinthians chapter 5 o chapter 6, di ba sinasabi dito, hindi ba nyo nalalaman na hatulan nyo siyang libutan, ganyan? Bakit kayo kaya pupunta sa mga korte ng mga tao? Hindi ba nyo nalalaman na kayo hatulan nyo siyang libutan, ganyan? Ano, sa paanong paraan? Hatulan natin ang siyang libutan dahil patutunayan natin na tayo yung tama at sila yung mali. Na yung sinasabi natin yung totoo at pagliligtas natin at yung sinasabi nila ay mali. Kaya bakit kayo pupunta sa korte ng mga tao? Wala bang marunong sa inyo para ayusin yung kanyang problema nyo, kanya? Sa pwedinan. Bakit gano'n? Pero walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Kanya. The flesh should glory in His presence. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and the righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, He will glory, let it glory in the Lord. Ganyan. Ang ating kalalatihan ay sa ating Panginoon, hindi sa ating sariling kalalatihan. Ganyan. So, hindi tayo pwedeng maglalahati sa ating sarili, ganyan, sa harapan ng Diyos. Ito sa pamagitan ng ating Panginoon. Pero hindi pwede may nawala pa yung letter yun. Wala pwede sumabi sa sarili niya, ako niligtas sa sarili ko sa aking sariling paraan. At sa aking sariling karunungan. Wala ba ito pagsasabi, no? Hindi ka pwede kumanap sa Diyos. Hindi ko kailangan ng Panginoon na yan. Dahil naligtas sa sarili ko sa aking sariling paraan at karunungan. Wala bang pagsasabi, no? Dahil wala nakagawa nun. At wala makakagawa. Nililigtas mo sarili mo sa iyong sariling paraan at karunungan. Ganyan. Ipinahayag ng Diyos na ating Panginoon at ginawa niya ang karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos, yung plano ng Diyos na ligtas tayo. At yun ay tinupad at ginawa ng ating Panginoon. So bago pa naglalang ang Diyos, bago pa siya naglalang ng tao, andun na yung plano niya, niligtas yung tao yan. Dahil nakikita niya yung mga bagay na mangyayari sa panginaharap na wala siyang kaugnayan. Awa sa panantay, hindi mahirap maintindihan. Pero yung mga bagay na nangyayari sa kalibutan, hindi lahat ng mga bagay kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao. Kahit pagtumingin ng Diyos sa panginaharap, makikita niya yung mga bagay na mangyayari na wala siyang kaugnayan. Na nakikita niya na magkakasala yung tao na wala siyang kaugnayan, kundi yun ay mismo kalooban ng tao. So gumawa siya ng paraan para ligtas niya yung tao. Pero nagkaroon naman ako. Hindi natin maabot dahil tayo po'y tao lang. Yung katwiran, ganyan. Ito po, katwiran, ito yung legal justification, ganyan. Pagka tayo po ay naligtas sa katwiran, ganyan, tayo actually ay makasalanan. Pero dahil
ikaw ay pinatawad ng Diyos. Meron ngayong tamang basihan na ikay maging tapat. So legally, you are justified by God dahil kayo sumunod sa kanyang ebanghelyo. Yun ang katuwiran na sinasabi. So pagka tayo po sumampalataya sa ebanghelyo, ang Diyos na meron siyang karapatan dahil sa Diyos, pwede tayong gawing matuwid. Kaya sinasang justified. Ginawa kang matuwid. Pero hindi ka ginawang matuwid dahil sa iyong sariling paraan at karunungan dahil kayo pinatawad ng Diyos. Kapag nakikita natin yung paraan ng pagiging matuwid, sa kausan ni Moises, kailangan sumunod 100% para kayo maging matuwid. So hindi ka dapat magkasala doon. So yung kausan ni Moises ay ginawa para sa mga taong matuwid. Wala naman nakagawa, no? So ang ginawa ng Diyos, sabi niya, ito yung paraan, tayong paraan na ikaw ay magiging matuwid. Kung kayo pinatawad ko sa pamagitan ng Panginoon. So ang Kristo, ang ating Panginoon, yun ang basis. Bakit tayo pwede maging matuwid sa harapan ng Diyos? Dahil sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, ang ating mga kasalanan ay maaaring alisin. Kung tayo susunod sa Ebanghelyo. Kaya ito yung katwiran ng Diyos. Tapos, sinasabi, ito yung sanctification. Ano pa yung salitang sanctification? Bumilis. Ang salitang sanctification, ang ibig sabihin, separation. Pag-ihiwalay. Hiniwalay tayo ng Diyos mula sa pagiging makasalanan patungo sa magiging ligtas o magiging matuwid. Ganyan. So, yung sanctification, ito po yung pagbabago ng ating karakter. The wholeness of character. Pag sinabi natin holiness, ikay hiwalay sa kasalanan. Ganyan. Kaya ikay inihiwalay. Pag kayo inihiwalay ng Diyos mula sa libutan, kaya ikaw ay mabubuhay sa panibagong buhay. Di ba? Pag inabautismuhan. Pag inabautismuhan, doon kayo inihiwalay ng Diyos. Kasi kayo makalalakad sa panibagong buhay. Ganyan. May pagbabago sa iyong karakter bilang tao. You are sanctified. Ganyan. Pag sinabing banal o saint, yun ay taong hiniwalay ng Diyos. At nagsusumikap na mamuhay sa katwiran ng Diyos. Ganyan. Kaya tayo po ay malinis sa pagkakasala niya. At pinakawali, dito po tayo magtatapos. Redemption. Pagtubos. Tinubos tayo ng Diyos, ng ating Panginoon, mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Bago namatay ang Panginoon, lahat ng tao ay nakatali sa kasalanan. Lahat sila ihiwalay sa Diyos. Lahat tayo. Dito sa Hebrews chapter 2, verse 14. Ito po ang ating bababasa. Hebrews chapter 2, verse 14. Nung namatay si Satanas, nawala na sa atin yung kapangyarihan ng kamatayan kanya. Yung kamatayan sinasabi rito, yung spiritual death, na tayo po inahiwalay sa Diyos pag tayo ay nagkakasala. Basahin po natin. Dahil sa ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga yon, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yang may paghahari sa kamatayan sa mga tider ng Diablo. Bago namatay yung Panginoon lahat ng tao nakahari sa kasalanan. Wala tayong paraan para tayo mapalaya doon. Ang Panginoon lamang ang nagalis sa atin doon. Kaya we are redeemed ganyan, mula po sa spiritual slavery. Kaya, kapag tayo po'y naglulalahati, hindi sa ating sariling-sarili. Tayo naglulalahati sa Diyos sa pamagitan ng Panginoon. Dahil siya lamang ang dahilan bakit tayo ay naging matuwid. Bakit tayo nahiwalay mula sa kasalanan at kung bakit tayo natubos mula sa ating kalagayan na alipin ng kasalanan. So ito po ang ating pag-aaral po sa umaga pong ito. Maraming salamat sa inyong... Pero tapusin na po natin, yung slide na lang. Para susunod, 1 Corinthians chapter 2. That no flesh should glory in the presence. Binasa na po natin. So kung tayo po maglalahati, ay sa Panginoon. Ito'y galing sa Jeremiah, sa Old Testament. So ito'y katuparan ng wala ng Jeremiah. So kung yung tao, hindi siya pwedeng magmalalahati sa sarili niyang paraan, dahil wala tayong kapangyarihan, karunungan, ligtas natin nga siya mula sa ating mga
pagkakasala. Kung meron tayong kapangyarihan, karunungan, na ligtas natin ang ating sarili sa ating kasalanan, hindi tayo maglulahati sa Panginoon. Lulutuin natin sarili mo. Kasi wala naman tayong gano'n. Kahit ang Panginoon ang namatay para tayo ay matubos sa ating kasalanan, kung tayo po'y maglulahati, ay ang ating Panginoon ang ating lulatiin, hindi po ang ating sarili mo. Doon po, ito po yung point lang. Ano po? Ito po sa New Testament, LORD, normal na pagkakasulat. Pero sa Jeremiah, ito ay wise WH. O sinasalin na Jehovah sa ibang salin. So, sino ba yung namatay para sa atin? Hindi ang Panginoon, hindi ang Ama, di ba? Ang ating Panginoon. Kung hindi inilagay ang salitang wise WH sa ating Panginoon, in other words, Kristo ay Diyos. Yung hindi maintindihan ng mga taong din naniniwala sa Kristo ay Diyos. Yung quotation sa Jeremiah, kung babalik ka doon, He will glourish, let Him glorify in the wise WH. Yun yung nakalagay doon. Iyon ang Jehovah, ang kahulugan na palagi nang umiiral. Kung ang Panginoon ay palagi nang umiiral, hindi siya tao. Siya ay Diyos. So, ito yung pagpapatunay ng si Kristo ay Diyos sa pamagitan tinatawag na necessary inference. Kung tinawag siyang wise WH sa kay Jeremiah, at ito'y natupad sa ating Panginoon, ayon kay Apostle Paul, so si Kristo ay Diyos, di ba? Hindi lang sa tao. So dito natin tinatapos mga ating pag-aaral. So susunod po ay pupunta tayo sa 1 Corinthians chapter 2. Sa pangalawang Korinto, ito yung pagkakataon na sinabi ni Pablo nung siya pumunta sa Korinto. Siya unang mag-aaral sa Korinto kung anong kalagayan ng kanyang sarili at ang kalagayan ng kanyang kaisipan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bibigyan natin kay Brother Ro, pero